Duhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangalan. Time for the MX3 3 o'clock habit. Ito ay paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent. Gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect at lagi nating ingatan ang ating kalikasan. Yan ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasamang gift pack. Araw-araw po yan mula sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, makinig lamang po kayo dito po sa DZRH sa ating himpilan para sa mechanics. Ito pa, alam nyo ba na imbes maging basura, pagkatapos mong i-consume ang bawat foil sachet at blister pack ng MX3 ay sumusuporta sa livelihood program para po sa Muslim community sa Davao. Ang mga coffee sachets, ginagawa po yung wallets, coin purses o bags. Kaya sali na sa MX3 3 o'clock habit promo at ugaliin ang MX3 3 o'clock habit dahil hangad ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. See posters or visit our Facebook page for more details.
Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOH FDA CFRR Permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Eto na po, meron pa rin po tayong winner ngayong araw na ito ng Lunes, March 9, 2026. Congratulations! Nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3. Sa Parañaque City po siya, taga Parañaque City. Congratulations, Jasper Anonuevo. Congratulations, Jasper Anonuevo mula sa Parañaque City. Again, nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3. Mga kaibigan, oras po natin 12 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Happy Monday afternoon. Ika-siyam na po tayo sa buwan ng Marso. It's March 9, 2026 mga kaibigan. Muli po samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon, tuloy-tuloy na public service. Sandali lamang, bigyang daan muna natin ang isang Flash Report! Flash Report! Nako po. Hay, mapapahay ka dito sa flash report ni Giselle. Maaari daw pong sumipa, posible na sumipa ng 16% ang singil sa kuryente dahil nga po sa global oil crisis, epekto po ng sigalot. Diyan po sa gitnang silangan. Alamin natin ang detalye niyan. Ibabalita ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Maaaring sumipa, Miss May, ng 16% yung singil sa kuryente dahil sa global oil crisis, epekto ng Iran war. Sa press conference dito sa Taguig City, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na batay ito sa ginawang simulation ng kagawaran. Paliwanag ng kalihim kung tataas ang presyo ng petrolyo, tataas din yung electricity rate. Galing anya yung gas import ng Pilipinas sa Qatar na sarado ngayon kaya kailangan na humanap ng alternatives. Bukod dito, sinabi ng Energy Secretary na triple na ngayon yung presyo ng LPG o ng liquefied natural gas, pero may mga solusyon naman anya yung gobyerno kagaya ng Malampaya. Idiniin niya na proactive yung DOE para makontrol yung malaking epekto ng gyera sa gitnang silangan. Pakinggan natin. If petroleum products increase, power will also increase. Not by the same rate, probably,
but it will increase. We have done our simulations also, and we're trying to work out na baka we can contain the increase or wag na siya magmagan. Why is there a possible increase? Because coal only had a slight increase, but the transportation insurance is more expensive now. Not gas or LNG, the imported gas natin, it comes from basically from Qatar, which has closed down. So we have to find other alternatives. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Giselle Ricafort. Naku, yakapin natin yung ating mga sarili. Pag nagsabay-sabay talaga to, grabe, no? Pati kuryente. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Tayo po yung mag-aantapay pa rin po ng mga update, ano? Mga kaganapan, di lamang po sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Lalong-lalo na po yung sigalot dyan po sa gitnang silangan. At tayo po makausap po natin maya-maya. Pag-usapan natin yung tungkol po sa ating power, 'di ba? So maya-maya pag-usapan natin 'yan at makasama natin mula sa Department of Energy yung kanilang Energy Utilization Management Bureau. Lalo na ngayon, no? Yung kuryente tataas 16%. Aray ko. Pakikwenta nga yan pagka Anyway, mga kaibigan, tayo po ay sabi ng Pag-asa kanina, meron pang LPA, yung LPA. Parang yung last week pa na monitor yan eh. So, merong low pressure area, patuloy po na minomonitor po ng DOST Pag-asa. Pero yan po nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, labas po ng ating bansa. At may medium chance. Yung pagka may medium, ibig sabihin, baka maging bagyo talaga. No? Medium chance na ma-develop bilang isang tropical depression sa susunod na 24 hours. So alamin natin ano na yung galaw, no, nitong LPA na ito. Sapagkat namataan daw po yan, 1,340 kilometers east, no? O silangan ng northeastern Mindanao. So alamin natin dahil meron pong mga nakakaranas ng mga pag-ulan. Oo, alam ko meron pang mga weather systems na prevailing o umiiral. Alamin natin mula po sa DOST Pag-asa, nasa linya na natin Ma'am Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine, magandang hapon. Yes, magandang hapon din po sa inyo at maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tama po kayo, no, yung binabantayan natin na low pressure area, yung nananatili pa rin nga as of 3 p.m. dito sa may bahagi ng silangan ng Eastern Visayas at nasa layo nga yan ng 1,415 kilometers. Sa ngayon, although naka-medium chance ito na maging isang ganap na bagyo ay hindi natin inaasahan na papasok ito sa loob ng ating PAR at may direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, yung trough lamang nitong binabantayan natin na low pressure area o yung extension ng kaulapan nito ang siya nakaka-apekto dito sa may Visayas at Mindanao at nagdudulot nga yan na matataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa mga lugar ng Visayas at Mindanao maging sa may Sorsogon at Masbate. Samantalang yung northeast monsoon naman, patuloy pa rin umiiral dito sa buong Luzon at nagdudulot din yan ng mga kaulapan na mahinang mga pagulan dito sa may Cordillera, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Asahan din natin yung mga kaulapan na dala ng northeast monsoon sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at nalalabi pang bahagi ng Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, papapasin natin na meron pa rin tayong mararanasan ng magandang panahon, ngunit andyan pa rin yung tsansa ng pagkakaroon ng kaulapan sa hapon at may kasamang mahinang mga pagulan dala ng northeast monsoon. At sa ngayon, meron din tayong gale warning na nakataas dito sa may seaboards ngayon ng Southern Luzon, maging sa may eastern seaboards ng Visayas. Kaya inaabisuhan natin ang ating mga kababayan sa mga lugar na yan or sa mga parte ng karagatan na to na kung maaari ay pagpaliban muna ang paglayag dahil delikado pa rin ang pagtaas ng mga pag-alon. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine, yung medium chance nung maging bagyo within 24 hours, tama po ba?
Yes po ma'am, tama po kayo. Pero medium chance, so medyo most likely na maging So bagyo. yung babantayan lang po natin ito, yung trough nito na siya ngayon nakaka-apekto po sa buong Visayas at Mindanao. Kaya wala pa tayong mga indikasyon talagang magtag-init na tayo po. Opo, although nagmo-monitoring na rin po tayo ng ating heat index. At mayroon na rin tayong daily report niyan para at least nakabantay na tayo sa mga pagtaas nito sa mga susunod pa na buwan. At kung maging ganap na bagyo ito, Ms. Charmaine, anong karakter nito? Maulan? Malakas ang ulan? So, sa ngayon po kung magiging bagyo to, since wala naman ito magiging direkta na epekto sa atin, more on yung trough lang talaga po yung babantayan natin dahil napakababa po yung chance nito na makapasok sa ating PAR. So parang maglalagi lang po yan dito sa may eastern periphery ng ating Philippine Area of Responsibility at sa nakikita po natin, medyo matagal siya dyan. So patuloy natin na babantayan yung epekto ng mga pag-ulan nito, especially nga sa may bahagi ng Mindanao. Doon sa nakikita naman ng mga model natin ay pabawas na nga yung mga pag-ulan dadalhin nito starting by Wednesday this week. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Yes po, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Ms. Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. Ayan ang ating weather. Medium chance na maging bagyo. Yun pong low pressure area na nasa labas ng PAR. Anyway, nakamonitor naman ang Pag-asa dyan. Mga kaibigan, standby lang po ha. Maya-maya meron po tayo mga pasasayahin pa rin sa pamamagitan ng ating team Operation Tulong. Ano kaya ang Di ba mga traffic enforcer ay alamin natin mamaya kay Iza Gabriel. Standby lang. Oras natin, 22 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. This time check is brought. Hello, Washi!